na dapat po nating malaman. Kaya nga, dapat hindi tayo nalulungkot, kundi lagi tayong masaya. Yung isang araw, nagbabasa po ako ng mga sa social media at may nakita akong ilang mga joke tungkol daw sa 2020. I-share ko lang yung ilan bago po tayo magsimula sa message. Sabi nila, nung 2019, anong 2020, ang pinaka-useless daw na nabili ng tao ay planner. Kasi wala daw kasi yung naging plano, lahat nasa bahay. Noong 2019 daw, ang sabi, stay away from negative people. Noong 2020, stay away from positive people. So, isa rin sa mga nakita ko pong mga joke. Ngayon daw, baliktad na po. Noong araw, ang magulang sinasabi sa mga anak, huwag kang lalabas. Ngayon daw, na isang taon, ay sinasabi ng mga anak sa mga matatanda, huwag kayong lalabas kasi ang mga matatanda daw ang makukulit lumabas. So, kaya po yung mga senior, hello po, hanggang wala po munang labas na labas, lalo na po yung mga 65 pataas. Okay, so ngayon po ay January, the first Sunday of this year, and we are so blessed because patuloy tayong binibigyan po ng Diyos ng buhay. And today, starting today, katulad po ng ina-announce po natin sa ating pong mga social media ministries, magbubukas po tayo ng bagong series. At napakaganda nitong series po na ito dahil kami po mga pastor ay kasama po mga elders po natin na-encounter na po ito sa aming po mga personal devotion. Ito pong Psalms 119. Ang Psalms 119 is the longest chapter ng Bible at ito po ay umabot sa 100 plus something. Ito po ay nahati sa division na 22. At yung division po na 22 po na yon ay ang mga Hebrew alphabet. So mga alphabet. Ngayon, bakit po siya hinati po doon? Lahat po ito patungkol po sa Word of God. So kasi January, basically sa ating pong batas, ito po ay yung celebration po ng Bible Month. Okay? At alam ko, ngayon, noon, 1 week lang sineselebrate ito, but ngayon buong buwan na yung celebration po ng Bible Month. Pero ang gagawin po natin dito, sa series po natin na ito, i-discuss po natin for 2 months yung buong chapter. At starting today, kasama po yung live streaming and family matters, i-discuss po natin yung bawat letter po ng Hebrew. Hindi po yung letter lang. Kasi may ibig sabihin po yung mga, na yan, nandiyan na po ba sa PowerPoint po natin? So, ayan, may papakita po ako bago magsimula. Ayan, hindi po ako masyadong affiliated sa Hebrew, pero may konti po akong background. Pag sinabi ko pong bawat alphabet, bawat division po niya, katulad po ngayon, ang discussion po natin na to, yan yung unang letter, ang tawag po dyan ay Aleph, or yung A sa English. Lahat po sa Hebrew, kapag tinignan po ninyo yung original niya, lahat po ng verse, starting ng verse, nag-i-start po doon sa, may laser tayo, hindi ko pala kita. Ayun po, ang basa po kasi sa kanila pag ganon. Pabaliktad, sa atin po kasi pag ganon, sa kanila po pag ganon. Tingnan niyo po yung bawat dulo po niyan, kung kita po ninyo, lahat po yan nagsisimula sa alphabet na Aleph. Tapos yung susunod na division, yung Bet, yung letter B, lahat nagsisimula sa ganon. So ganon po sila naging creative. Kasi kapag poetry sa Bible, yan po ay pagre-reflect. So talagang gumawa sila in a creative and reflective way. Paano nila in-expound yung Word of God, the importance. And we Christians, lalo na ang ating church, talagang tayo po, yung pananampalataya po natin ay founded sa Word of God. Kumbaga lahat ng ginagawa po natin, hindi pwedeng hindi yun yung nakasulat sa Bible. Sabi nga ng mga forefathers natin, where the Bible speak, we speak. And where the Bible is silent, we are silent. No book but the Bible. So kaya, ganun ka-importante yung pagbibigay natin ng diin dun sa Bible. So hindi lang ngayon January, kundi February, kundi sana sa araw-araw ng buhay po natin, binibigyan po natin ng importansya ito pong Bible. Okay? So, hindi nagiging masaya ang tao kapag hindi nakapasok ang Word of God sa kanya pong buhay. Minsan kasi may mga mali tayong pananaw when it comes to the Word of God. No, ako'y bata pa, ang pananaw ko diyan, high school, parang swerte ang Bible. Kapag meron kang Bible sa bahay, may Bible ka sa
store mo, sa negosyo mo, may Bible, aswerte. Itinulad natin doon sa pusa, sa Buddha. Kami Bible. Kayo, Buddha, amin Bible. Kaya pag may Bible, pati sa sasakyan, lalagyan ng Bible. So kahit 10 Bible lang nakalagay sa sasakyan, kung reckless ka mag-drive, talagang ma-aksidente ka pa rin. Kung ilalagay mo naman sa negosyo mo yung Bible, at kung ikaw naman talaga'y tamad, wala pa rin mangyayari. Kunyari, habang nag-aaral ka, mag-exam ka, bit-bit mo yung Bible sa kamay mo. Minsan ganun yung mga view Kung hindi ka naman talaga nag-aaral, hindi ka pa rin papasa. Nakuha niyo po yung point? Sometimes meron tayo, ako nga, nung bata ako, tumaya ako sa loto. High school. Hindi pa ako Kristiyano, tumaya ako sa loto, isiningit ko dun sa Bible. Sabi ko, tatama yan. Kasi napanood ko dun sa pangarap ng jackpot. Nung isiningit niya yung ticket ng loto, tumama. Sabi ko, magaya nga yun. So, ginawa nating lucky charm ang Bible, pero maganda ito Kanina, binabasa pa lang ng ating mga elders, nakita ko na yung sikreto dun sa, parang ang bigat na agad ng pasok, na yung pagiging blessed, hindi yan basta-basta bumabagsak. May kondisyon. Kung. Kaya nga, blessed are those. So, hindi lahat. Bagamat yung grace ng Lord is for everyone, lahat pwedeng maligtas, pwede maligtas, pero bakit hindi lahat maliligtas? Kasi babalik at babalik dun sa tao. Binilas tayong lahat ng Lord. Pero depende sa'yo. Depende sa atin. Kung paano natin tatanggapin itong blessedness na kung saan ay ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya minsan yun yung mga misconception about the Word of God na ginawa siyang lucky charm. Pero ako, very grateful po ako. Ewan ko nanonood si Brother Ricky, si Pastor Ricky. Nung kami po ay nasa Christian school, grade 6, lahat ng graduate, binigyan niya ng tigit-tigis ang Bible. As in, hindi po yung Bible na malambot. Hardbound na Bible. Siyempre, hindi ko ginamit yon. So, throughout my high school life, yung pong Bible na yun, nasa cabinet lang namin. Yan, sinisingitan ko ng ticket ng loto. Nandun lang siya. At nung ako'y nagpasko, doon ko lang po nagamit yun. So, after talaga may plano ng Diyos. After many years, tsaka ako lang nagamit yung Bible na ibinigay ni Brother Rick. At sira na po siya ngayon kasi, siyempre, yung kagagamit, ayun naman po talaga yung purpose nung talagang gamitin ng gamitin. So, papasok po tayo doon sa unang letter ng the longest chapter. At ang pinaka-tema neto pong series po natin ay yung pong, siyempre, yung famous verse ng Psalms 119, Your word is a lamp unto my feet. Ang Psalms ay part ng poetic literature ng Bible. At kapag pinag-uusapan natin ng poetic literature, we talk about figure of speech. Paghahambing ng mga, para lalo nating makita. Kumbaga, ginagamit natin yung mga author ng mga awit, yung mga gamit, mga bagay, mga pangyayari, para lubusan nating maunawaan yung gusto niyang i-imply. Pero hindi naman siya talaga yon. For example, your word is a lamp. Yung Bible, hindi naman talaga siya ilaw. Literal. Pero ginamit niya yon para lalo nating makita kung paano ginagamit yung ilaw para magliwanag yung daan. Kaya sinabi niya, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So paggamit ng mga bagay para lalong ma-expound yung gusto niyang sabihin, doon sa gusto niyang sabihin. At in this matter, yung Bible, ilaw yan para hindi ka madapa. So in that sense, maraming tao ang nadadapa kasi walang Bible sa kanyang nilalakaran. Hindi niya ginagamit ang Bible sa mga desisyon niya. Okay, nakukuha po niyo yung point? Okay, the first letter at yung verse 1 to 8 is Aleph. Nung pinag-aaralan ko po ito, binalikan ko rin po yung journal ko dito doon sa devotion ko. It talks about being blessed. At ito pong yung mga kinanta natin kanina, lahat po pasok dito. Yung tatlong song, tatlo, pasok dun sa tatlong point na kung saan ay gusto po nating ipaunawa. And our goal today is umuwi tayo na blessed. Amen? Taas po ang kamay ng blessed. Pamasok pa lang, blessed na. Yan. Uuwi po kayo ng lalong blessed. Pero ituturo din po natin yung mga kondisyon, bakit ang tao hindi niya ma-feel na blessed siya. And the opposite of that sa Bible, yung cursed. Parang sinumpa yung buhay ko. Bakit parang yung pamilya ko sumpa? Depende po yan. Titingnan po natin kung bakit po yan.
So yan, ito po yon, yung Aleph, yan po ang itsura niyan sa Hebrew. Kasi ako po sa New Testament konti lang po ang background ko rito. Pero maganda kasi po sa internet, marami po mga source, pero hindi ko lahat doon ay tama. Okay? So ayan, tingnan po natin. Ano ang buhay na nararanasan ng isang taong sumusunod sa salita ng Diyos? So incorporated with our title, yung salitang obedience. Pinagpapala ang sumusunod. Anong sinusunod? Yung salita ng Diyos. So papasok tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit linggo-linggo tayong sumisimba, kahit linggo-linggo kayo nanonood ng streaming, nakadepende pa rin. At araw-araw tayong nagdi-devotion, nakadepende pa rin sa pagsunod ninyo ang magiging resulta ng inyong buhay. Kaya maaaring masabi ninyo, ako naman nagbabasa ng Bible araw-araw. Brother, ako nagbabasa. Minsan, ganun yung sinasabi sa akin ng ilang mga kapatiran. Ay, ako, lagi ko nagbabasa. Kahit ako nagbabasa, ang tanong, sinusunod ba? Kaya sabi doon, blessedness in obedience. Totoo ba na yun ang sinasabi? So, tingnan natin. Ano ang buhay? Kung ayaw niyong sundin, okay, pero ito ang resulta ng taong sumusunod sa salita ng Diyos. Una, yung salitang pinagpala o blessed. Yung sumusunod po sa Bible, yung nakikinig ng sermon, nakikinig sa teacher ng Sunday school, yung nakikinig sa payo, yung nakikita nyo, yung mga sineshare natin sa Facebook na mga verse, kung ito'y ginagawa sa buhay, ito ang resulta. Blessed siya. Kaya I believe, nung mga nagtaas tayo ng kamay kanina, one of the reason kung bakit ramdam natin na tayo pinagpala ay dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Tingnan ulit natin. Mapalad. Hindi daw lahat. Though it's for all. Pero ito, ang taong malinis ang pamumuhay. So, depende pa rin sa gagawin natin. Makukonsider natin na mapalad ang buhay natin kung malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. Buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid. Namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban ay doon sila lumalalakad. So, tinignan ko yung structure ng pagkakabanggit niya dito doon sa unang cluster ng idea. Yung salitang blessed sa Hebrew, share. And most likely, ito po ang ibig sabihin niya. Happy, joyful, masaya, blessed. Kaya di ba, pag bagong sweldo, may bonus, super blessed, masaya ka. That's the feeling. Yung lagay ng heart mo, positive ang attitude. So, mapalad daw sino? Sino daw yung mga masasaya? Una, yung mga blameless ang pamumuhay. Sa iba't ibang translation, ibang nakasulat doon, pero sa original Hebrew word, ang ibig sabihin, wholesome, unblemished, complete with truth. So mapalad daw, una, yung, siyempre, hindi madumi yung lifestyle. Malinis ang pamumuhay. Okay? Ano ba yung malinis ang pamumuhay? Yung malinis ang pamumuhay, ayan, complete with truth. Walang nililihim. Kaya pansinin ninyo, kung meron man isa po dito, ako nakaranasan ko to. Ako dati may lihim na walang nakakalam. Alam ng iba, pero hindi alam ng lahat. Hindi ako masaya. Kasi merong guilt. Lalo na kung naglilingkod ka kay Lord, lalo na ako sa kondisyon ko, pastor, tapos meron kong nililihim na masama. Hindi ako masaya. Masaya ang buhay kung walang nililihim at maayos ang buhay. Ang mga taong nililihim, lagi may iniiwasan yan. Minsan, ang mga taong naglilihim, ayaw nilang hahawakan to. Tama po ba? Doon sa mga may lihim, ayaw nang papahawak to. Pag nakita ng hawak yan, ng asawa, ng anak, o kung sino man, huwag mong hawakan yan. May biruan nga kami. Minsan daw, yung mga taong may dalawang cellphone, yung isa legal, yung isa illegal. Joke lang po yun. Pero somehow, minsan totoo yun. Isa nasa opisina lang, hindi inuwi sa bahay. Bakit? May lihim. At napakahirap po ng buhay na ganun.
Alam ko, ilan sa iyo nakaranas po ng ganung buhay, ang hirap po ng may nililihim. Kahit hindi kasalanan, isang bagay na kung saan di mo masabi sa magulang mo, na example, wala ka ng trabaho, hindi ka nakapasa sa exam, yung mga ganung punto, lalo na yung mga kabataan na hindi mo mabanggit na merong ganung pangyayari sa school mo, na inaway ka, na hindi mo masabi sa magulang mo, hindi mo masaya yun. Kaya ang sabi dito nung mga awit, masaya ang buhay ng isang taong walang itinatago. Blameless. Kaya ang sikreto po dyan, tanggalin na po natin yung mga sikreto. I-surrender na po natin kay Lord. Amen? Para maramdaman natin yung blessing. Hindi yung lungkot. Pangalawa, walking with God's law. Walking. So, parang poetic na naman, walking, naglalakad. Pag sinabing walking in their culture, ang ibig sabihin po niyan, manner of life, lifestyle. Hindi ito yung literal na naglalakad. Kumbaga, pag sinabing walking with God's law, every step na ginagawa niya, every decision na ginagawa niya, ang basis niyan, God's law. At kapag nagbabasa po kayo ng Old Testament, yung mga salitang statute, sa English, statute, precept, law, etc., yung mga ganong instruction, ang application lagi nun, Bible. Kasi wala na tayong law eh. Ang meron na po tayo, Bible. So, ang basis ng decision mo, God's law, the Word of God. So, kunwari, paano mo itatrato yung asawa mo? Ang manner mo, kung anong sabi ng Bible. Kung babae, sasagmit kay lalaki. Kung si lalaki, mamahalin si asawa. Paano ko palalakihin ang anak ko? May sinabi din ng Bible. So, lahat ng desisyon mo, paano ko po gagastusin yung sweldo ko? May binabanggit din ng Bible. Paano po pag may umaaway sa akin, kinichismis niya po ako? May nakasulat din yung Bible. Paano po pagtatrabaho? Lahat po yan nakasulat sa Bible. Hindi niyo po alam, no? Baka kasi hindi natin binabasa. Kahit po pagtatrabaho, paglalakad, kapag may umaaway sa iyo, kapag galit ka, lahat may instruction po sa Bible. Nagets po ninyo? Yung basis ng step mo, laging Bible. Ano kayang gagawin ko sa napamuskuhan ko? Ano kayang gagawin ko doon sa 13th month ko? Ano kayang gagawin sa mga ano? Ngayon po wala akong pera. Ngayon nawalan ako ng trabaho, anong gagawin ko? Lahat yun nakasulat sa Bible. Walking with God. Kapag ganun po ang lifestyle nyo, mapalad ka. Masaya ka. Kasi wala kang, almost, hindi man 100%, wala kang maling desisyong nagagawa. If ever man, mabilis ka bigin. Yun po ang sikreto. Hindi ko perfect ang life ng isang taong nagbabasa ng Bible. Pero ang bilis ka bigin. Napasigaw ka, hingi ka kagad ng sorry. Hindi mo na patatagalin na isang taon bago ka humingi ng sorry. Minsan, di ba, ganun sa pamilya? Nasigawan mo, nakagawa ka na hindi maganda. 2 years bago ka humingi ng sorry. Pero kapag nagbabasa ka ng Word of God, hindi mo na patatagalin na mamaya hingi ka na ng sorry. Yun po ang sikreto. Kaya masaya ang tao. Hindi perfecto, masaya. Ano pa? May binanggit pa siya dito. Hinahanap niya. Seeking God wholeheartedly. Sa una, walang nililihim. Kung gusto niyo pong maging blessed, walang nililihim. Naglalakad sa salita ng Diyos. Hinahanap ang Diyos. Yung word na seek, sa Bible, effort po ang tawag dyan. Hindi ka naghahanap, nahulog yung piso ko dyan, hanapin mo nga, luluhod ka. Ang tawag po doon, effort. Hindi pa pwedeng sabihin mong, hinahanap ko po si Lord kasi nakita ko sa Facebook, no. Seeking God means mag-e-effort ka. Kaya nga, ang kami po sa mga kabataan, ibig sa mga young professionals, ang payo po namin, ang suggestion po namin, ang style ng devotion, talagang hindi 10 minuto. Habaan ninyo, isulat ninyo. Mag-journal kayo, bakit? Effort yun eh. Nag-e-effort ka para makita mo yung gustong ipagawa ng Lord sa'yo. For example, kami gumagawa ng sermon, hindi pa pwede kahapon ko gagawin to. Walang silbi yun. Walang kwenta yun. Ang kailangan, seeking God, whole heart, hindi kalahati. Hindi half-hearted. Hindi yung, sige, kalahati lang. Whole heart. Hindi pwedeng nagmamahal ng kalahati lang. Ang sabi nga ng kanta, hindi pwedeng 2 ang puso. Isa lang ang puso, at ang puso, inihahanap sa Diyos. Kumbaga, ang pangarap mo araw-araw, hanapin ang gusto ng Diyos. Yun po ba ang pangarap ninyo araw-araw? O pagkagising, kailangan mahanap ko yung kliyente. Kailangan mahanap ko yung kailangan masingil ko yung may utang sa akin. I'm not saying huwag niyong gawin ito. Pero, yun dapat pangalawa lang.
Pagising mo sa umaga, ang intention mo, kailangan makita ko si Lord today. Pangalawa, kung makakasingil ako, edi makasingil. Kung makakabenta ako, makabenta ako. Kung makapunta ako dun sa dapat kong puntahan, makapunta ako. I'm not saying huwag magtrabaho. Hindi po yan. Lagi namin binabanggit. Kundi the primary, the intention of the heart in everything is to seek God. Makita si Lord. Kung ikaw ay nawalan ng trabaho, naapektuhan ka ng pandemic, nagkasakit ka, makita mo yung gusto ng Diyos. Yung message ng Lord. So yan po. Kaya ang sabi dito, mapalad, sino daw? Hinahanap ang Diyos, sumusunod ng buo, at may maayos na pamumuhay. Okay? So yung sumusunod daw, they are blessed. Muli, taas ang kamay ng mga blessed. Nag-alingilangan yung iba. Taas po, sige po, itaas po niyo, i-claim po ninyo. So ibig sabihin po niyan, gagawin po natin to. Pangalawa, maganda to, established. Ang isang sumusunod sa Word of God, established. Established. Sa verse 4 to 6, tingnan natin. Ibigay mo nga sa amin ang iyong mga utos, sa English, inilatag, laid down, upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ko ang iyong utos, susundin ng buong ingat. So, sikreto pa rin obedience. Kahihiyan ay hindi ko matitikman, kailan pa man. Mamaya, maganda yan, ipopoint po natin yan. Kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Lahat ho ng kung, sa English, if. Yan po, sa language, kondisyon. If, kung. So, titignan natin ano yung mga kung na yun. Yung word na established, kinuha ko po yan dito. Buong pagsisikap, abay masunod, kayo umaasa magiging tapat. Sa English kasi nakalagay yung steadfast, buong ingat. So, ang ibig sabihin po niyan, kun, yung Hebrew word na kun. Ibig sabihin, fully furnished. Stable. Fastened. Alam nyo yung naka-seatbelt, fasten yung seatbelt. Pag bumangga yun, hindi magigiba yun. Pag fully furnished, kumpleto. Ibig sabihin, ang isang taong sumusunod sa salita ng Diyos, kahit daanan ng bagyo yan, fastened yan. Hindi yan magigiba. Hindi yan babagsak. Mawalan man ng pera yan, mawalan man ng negosyo yan, tamaan man yan ng kung ano-anong sakit, awayin man yan ng kapitbahay, sigawan man yan ng kung sino man, established yan eh. Hindi mo basta-basta mapapasok yan. Hindi mo magigiba. Alam niyo po, sabi ni Jesus doon sa isa kanyang story, malalaman daw natin kung saan nakatayo ang isang tao kapag dumating ang bagyo. Ngayon, puro bagyo. Kaya nakita natin, sino talagang matibay. At may darating pang bagyo. Hindi ibig sabihin ngayon, 2021, wala na. Expect the worst. May bagyong darating sa buhay. Pero kung ikaw ay sumusunod, steadfast ka, established ka, hindi ka dapat nag-aalala. Ayan. Bakit? Ano pa mangyayari sa kanya? Ibig sabihin, na sinasabi niya, para maging established, observe God's law diligently. Okay? Pag sinabing diligently, complete, observe, ingatan. May nilagay akong picture dito. Half full, half empty. Ibig sabihin, ang sabi ni Lord, kahit doon sa first point, sundin ng Diyos ng buo, hindi kalahati. Pag ang baso kalahati lang siya, pwede mo siyang salinan ng iba. Tama? So kung ang baso ay puno, hindi mo na pwedeng salinan. Ganon din, kung ang buhay ng tao, kalahati lang ang pagsunod niya, parang ganyan, samahan mo ng pag-aalala, samahan mo ng pagdududa, samahan mo ng paggawa ng masama, samahan mo ng paniniwala sa mga kasabihan. Apektuhan lahat yan, makukontaminate yan. Kaya marami mga tao, bakit ganon? Nagdi-devotion, sinusunod ka naman ng Diyos. Kung kumpleto ba? Kasi kung hindi kumpleto, pupunuan yan ng iba. Pupunuan yan ng mga desires mo, ng nakikita mo sa social media, ng naririnig mo. At yan ang kukumpleto sa desisyon mo. Ang sabi, to keep or observe God's law diligently, complete. Hindi kalahating pagsunod, kundi buong pagsunod.
Kung buo ang pagsunod, kahit naman sa construction, di ba? Hindi pwedeng kalahati lang yung ilalagay mo. Kailangan kumpleto yung rekados ang ay ilalagay mo. Kung hindi, magigiba agad yan. Okay? Sabi doon, yung sumusunod daw, malayo sa kahihiyan. Madalas, ang napapahiya, hindi naman lahat, pansinin po ninyo, yung gumagawa ng masama. Tama? Kaya tama yung sinasabi ng mga awit. Kung susundin ko ng tama yung salita mo, papasok sa first point, malinis ang buhay, hindi gumagawa ng masama, hindi siya mapapahiya. Kasi ang kasalanan, laging namamahiya. Ang kasalanan, laging namamahiya. Madalas, kaya tayo napupunta sa isang skandalo, most likely, hindi naman po lahat, most likely, dahil sa mga hindi natin napigilan ang salita. Sa mga desisyong hindi natin napigilan. So most likely, ang kasalanan ang dahilan kung bakit napapahiya ang isang tao. Kaya kung ikaw ay malinis ang pamumuhay, malayo sa kahiyan. Most likely. Okay? At, siyempre, matibay ka. Sabihin nyo nga po, matibay ka. Sabihin nyo sa katabi nyo, matibay ka. Alam niyo po kung paano magiging matibay. Sundin ng buo ang salita ng Diyos. Pangatlo, pinakahuli, dito po tayo matatapos, yung salitang praise. Yung tinitingnan ko po yung instruction ng manyan. Mapalad, established. Pagdating dun sa huli, ito yung sinabi niya. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, pinag-aaralan, buong pusong magpupuri. So nakita niyo yung objective ng life niya. Itong objective ng life ko, Lord, I will praise you. Pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong lilisanin. So habang sabi niya, alam kong mapalad ako. Alam kong ako ay firm, established. Kaya ang lifestyle ko, Lord, pupurihin lang kita. So yung praise magaganap kung wholeheartedly nating sinusunod ang Lord. Tapos meron pa siyang request. Siyempre, bilang tao, nag-request siya. Lord, wag mo akong iiwan, ha? Wag mo akong lilisanin. Maganda yan. Mamaya, bibigyan natin. Yung word na praise, nung binanggit do, it is the word yada. Pansinin po ninyo, sa lumang tipan, walang salitang thank you. Walang salitang thanksgiving. Wala po sa kanila nun. Sa Greek lang meron po nun. Yan po yung equivalent po ng thanksgiving. Sa old. So kapag sila ay nagpapasalamat sa Diyos, they praise God. Kaya nga itong Sunday celebration, we are worshiping God. Yun yung pagte-thank you natin kay Lord. Amen? Yung lifestyle natin, that is our thank you to God. Kaya nga sabi niya, pupurihin ko si Lord. That is my lifestyle. By obeying God's law. So yung pagsunod mo kay Lord is our way of giving thanks to God. And the other term na ginamit yung salitang yada is to cast, magsabog. Pag nagsasaka, yung naghahagis ka, nagsasabog, nagpapaagaw. So kapag nag-cast ka, you give praise. Lord, binibigay ko sa iyo papuri, the glory, the honor. Nagsasabog ka. So ang buhay ng isang nagpupuri, may binibigay sa Diyos. And that is his whole heart obedience. At ang kondisyon, yan, ito ang kondisyon. With an upright heart. Binanggit doon, matuwid na puso ang kailangan sa pagsunod sa salita. Buong pusong magpupuri. Sa English, upright heart. Upright, tamang puso. Hindi sumpong, hindi galit. So pag nagpupuri kay Lord, hindi dapat sumpong, hindi galit, hindi nag-aalala, hindi takot. Upright heart, tamang puso ang pagpupuri sa Diyos. And upright heart can happen. Pag binasa po niyo 7 and 8, 6 to 8, when we learn God's righteous law. Kailan tumatama ang puso? Basahin niyo yung salita ng Diyos. Sabi niya, magpupuri ako sa iyo as I continue to learn your righteous law. Yun yung sinabi dun sa verse Lahat ng iyong utos, sisikapin kong sundin. Sa English, learning. Habang natututo daw siya, tumatama ang puso niya. Kaya kung hindi natin binabasa yung righteous law ni God, minsan, hindi rin nagiging tama ang puso.
Kaya kung gusto niyo pong laging tama ang puso, learn God's righteous law every day. Huwag niyo po iyang kakalimutan. Ano yung request niya doon sa huli? Huwag niyo po akong pabayaan, Lord, ha? Huwag mo akong iwan. Anong sabi sa Hebrew? Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. So yung mga taong nag-aaral, buong sikap na nagpupuri kay Lord, sinusunod ng buong puso, ano man ang mawala sa Kanya, ano man ang maranasan niya, ito po ang i-claim niyo. Mapalad sila, establish sila, masaya sila, dahil kahit kailan, hindi sila iniwan ng Diyos. Kaya tayo po lahat, hindi po tayo iniwan ng Lord. Final po, ilang lesson from Aleph. Gusto po ni Lord full obedience. Amen? So dito, itinuro sa atin ng verse 1 to 8, hindi pwedeng sumunod sa Diyos ng kalahati. Ang kalahati ay pagsuway. Ang tunay na pagsunod, buo. God's ways are the best. Pinakita dito na ang sekreto sa lahat ay ang paraan ng Diyos, ang instruction ng Diyos. So yung way mo, okay. Yung mga prinsipyo natin, okay naman. Pero ang best, yung prinsipyo ng Diyos. Yung prinsipyo ng Bible. Amen? So kumbaga, may mga prinsipyo tayo, okay, panghawakan ninyo, kung align sa Word. Pero kung hindi align yung prinsipyo nyo at mga pananaw sa salita ng Diyos, wag ho niya. For example, huwag kayong magwawali sa gabi. Yan ang prinsipyo ko. Kasi, hindi. Hindi naman yung naka-align sa salita ng Diyos. Diba? Dapat align. God's ways are always the best. God should be praised with an upright heart. Kung magpupuri sa Diyos, linisin ang puso. Ang sabi ng Korinto, pagtatanggap nun, ng huling hapunan, malinis ang puso. Paano doon nagiging malinis ang puso? Mag-aral ng Bible araw-araw. Ito pa. There is no unrighteousness in His ways. Walang napapahamak sa sumusunod ng salita ng Diyos. Amen? May napapahamak sa pagsunod ng payo ng iba. Pero walang napapahamak sa sumusunod sa salita ng Diyos. Risky, nakakatakot. Pero kahit kailan, walang napahamak sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Yan po ang tandaan ninyo. Kung sometimes meron kayong kailangan i-give up para may sunod yung gusto ni Lord, kailangan yung tanggapin yung mga pananalita ng iba para lang masunod yung kalooban ng Diyos, gawin po natin. Dahil walang napahamak because there is no unrighteousness in His ways. At higit sa lahat, God will not forsake His obedient children. Hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos eh. Minsan pinipili lang natin huwag sumunod sa Kanya. Kaya tayo napapahamak. Pero kahit kailan, lalo na sa mga masunurin, hindi niya iniiwan. Amen? So palakpakan po natin ng Panginoon and tayo po lahat ay tumayo and we will pray to God. So blessedness in obedience, a lesson from Aleph. Let us all pray. Lord, salamat po for this truly a great reminder for all of us. Mapalad naman po talaga kami. Minsan di lang namin maramdaman kasi depende po sa lifestyle namin. Kasi minsan mas pinipili po namin sundin yung iba kaysa sundin ka. Patawad kung minsan yung obedience namin sa iyo kalahati lang. And most of the time, napapahama kami. Not because gawa kasalanan ng ibang tao, kundi mas madalas. Kasi sinunod namin yung gusto namin at hindi ka namin sinunod. Kaya Panginoon, sana linisin mo po yung puso namin. Give us an upright heart by continuously devoting ourselves in learning your word. Napakahalaga po ng Bible. Hindi po siya palamuti. Hindi po siya para lang i-post sa social media. Hindi para siya ipakita sa aming pong pamumuhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang buong kapatiran, ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus.